Tahimik ang umaga sa Barrio San Miguel, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi na tulad ng dati. May bigat sa hangin, tila may unos na matagal nang nagbabadya. Sa gilid ng malawak na palayan, makikitang nakayuko ang isang binata habang maingat na hinahaplos ang lupang matagal na niyang minahal. Siya si Pepe. Kilala ng lahat bilang Pepeng Kalawete. Hindi siya mayaman. Hindi siya makapangyarihan. Ngunit sa bawat hibla ng kanyang pagkatao, ay nakaukit ang tibay ng isang lalaking hindi kailanman uurong sa harap ng pang-aapi. Matagal nang tahimik ang baryo, ngunit nang dumating si Don Valeriano Montemayor, ang bagong may-ari ng pinakamalawak na hasyenda sa lalawigan, unti-unting nagbago ang lahat. Sa simula, puro pangako. Pagyayamanin ko ang baryo, wika ng hasyendero noong unang dumating siya, sakay ng makintab na sasakyan. Magkakaroon ng trabaho ang lahat. Marami ang naniwala. Ngunit si Pepe, hindi. May kung anong malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang batok nang unang makita ang matandang hasyendero. Sa likod ng ngiti nito ay may aninong hindi maipaliwanag. At hindi nagtagal, lumabas ang tunay na kulay. Nagsimula sa mga papel. Isang umaga, may dumating na mga tauhan ng hasyenda sa baryo, may daladalang makakapal na dokumento. Isa-isa nilang pinapirma ang mga magsasaka. Formalidad lang ito, sabi nila. Hindi marunong magbasa ang karamihan. Pumirma sila. Pagkaraan ng ilang linggo, nagsimula ang demolisyon. Pag-aari na ng hasyenda ang lupang ito. Malamig na pahayag ng katiwala habang pinapanood ang pagbuwag sa kubo ng matandang si Mang Tino. Niyakap ng matanda ang poste ng kanyang bahay. Dito na ako mamamatay, nanginginig niyang sabi. Ngunit hindi iyon pinansin ng mga tauhan. Sa gilid ng kumpol ng tao, mahigpit na nakakuyom ang kamao ni Pepe. Doon nagsimulang mag-alab ang apoy sa kanyang dibdib. Hindi agad kumilos si Pepe. Hindi siya padalos-dalos. Sa halip, nagsimula siyang magtanong, mag-obserba, maghintay. Tuwing gabi, palihim siyang umiikot sa paligid ng hasyenda. Pinag-aaralan niya ang galaw ng mga gwardiya, ang schedule ng mga truck, ang mga lihim na usapan ng mga katiwala. At unti-unti, nabuo ang hinala niya. Hindi lang lupa ang inaagaw ni Don Valeriano. May mas malalim pa. Isang gabi, habang pauwi si Pepe mula sa bukid, nasalubong niya si Aling Sela, ang matandang tindera sa baryo. Namumugto ang mga mata nito. Pepe, mahina nitong tawag. Lumapit siya. Ano po iyon, Aling Sela? Kinukuha na nila ang lupang minana ng anak ko. Parang piniga ang dibdib ni Pepe. May laban pa po tayo, mariin niyang sabi. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang paparating na ang mas madilim na yugto. Hindi nagtagal, dumating ang gabing nagbago sa lahat. Hating gabi. Tahimik ang baryo. Biglang, sigaw. Sumunod ang liwanag ng apoy. Nagising si Pepe sa amoy ng usok. Paglabas niya ng bahay, bumungad sa kanya ang naglalagablab na dulo ng baryo. Nasusunog ang mga kubo. Sunog! Sunog! Sigawan ng mga tao. Tumakbo si Pepe. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang ilang armadong lalaki na mabilis na umaalis sakay ng truck. May tatak ng hasyenda sa gilid. Nanlamig ang kanyang dugo. Hindi na ito simpleng pang-aagaw ng lupa. Ito'y digmaan na. Kinabukasan, tila walang nangyari. Tahimik ang hasyenda. Maayos ang bihis ni Don Valeriano habang nakaupo sa kanyang malawak na balkonahe, umiinom ng kape. Ngunit sa baryo, may mga nawalan ng tahanan. May mga umiiyak. May mga nawalan ng pag-asa. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Pepeng Kalawete. Tahimik,
matigas ang panga. Nagpasya na siya. Nagsimula ang lahat sa lihim na pagpupulong sa lumang kamalig. Isa-isa niyang kinausap ang mga magsasaka, ang mga handa pang lumaban. Hindi marami, ngunit sapat. Hindi tayo maghihiganti, mariin niyang sabi habang nakapaligid sa kanya ang mga pagod na mukha. Ipaglalaban natin ang tama. Tahimik ang lahat. Pagkatapos ay nagsalita si Mang Tino, ang matandang muntik ng mawalan ng bahay. Kasama mo kami, Pepe. At doon, isinilang ang huling paninindigan. Hindi madali ang sumunod na mga linggo. Lalong humigpit ang hasyenda. Mas maraming gwardiya. Mas maraming banta. Isang gabi habang naglalakad si Pepe sa gilid ng palayan, may malamig na boses ang biglang nagsalita sa likod niya. Matapang ka pala. Mabilis siyang lumingon. Isang dalaga ang nakatayo sa anino ng puno ng mangga. Maayos ang bihis, malinis ang postura, at may lungkot sa mga mata. Ikaw ang anak ng hasyendero. Mababang sabi ni Pepe. Hindi ito umiling. Ako si Elena. Tahimik ang hangin sa pagitan nila. Hindi lahat ng nasa loob ng hasyenda ay sang-ayon sa ginagawa ng ama ko. Mahina nitong sabi. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Pepe na may nagbago sa takbo ng laban. Mula noon, naging mas mapanganib ang lahat. May mga lihim na dokumentong nakarating kay Pepe. May mga schedule ng ilegal na pagpapasunog. May mga pangalan. Unti-unting nabubunyag ang baho ng hasyenda. Ngunit kasabay ng paglapit nila sa katotohanan, lalong umiigting ang panganib. Isang gabi, may kumatok sa bahay ni Pepe. Pagbukas niya, duguan si Mang Tino. Pepe, natuklasan nila. Bumagsak ang matanda sa kanyang mga bisig. At sa malayo, umuugong ang makina ng paparating na mga truck. Doon nagsimula ang gabi ng apoy at paninindigan. Hindi na umatras si Pepeng Kalawete. Sa gitna ng dilim, sa gitna ng takot, sa gitna ng nagbabadyang unos. Tumindig siya. Hindi para sa sarili, kundi para sa baryong matagal ng inaapi. At sa gabing iyon, nagsimula ang laban na magpapabago sa kapalaran ng San Miguel magpakailanman. Nagpatuloy ang gabi na parang walang katapusan. Ang hangin ay mabigat, tila bawat paghinga ay may kasamang kaba. Sa loob ng maliit na bahay ni Pepe, nakahiga si Mang Tino habang ginagamot ng mga kababaihan ang sugat nito. Tahimik ang lahat, ngunit ang katahimikan ay puno ng nagbabadyang bagyo. Sa labas, nakatanaw si Pepe sa madilim na kalsada. Alam niyang hindi aksidente ang nangyari sa matanda. May nakamasid, may nagbabantay. At malamang, may paparating pa. Hindi nagkamali ang kanyang kutob. Maya-maya ay may narinig siyang mahinang yabag sa likuran ng bahay. Mabilis siyang umikot at dumampot ng matibay na kahoy na nakasandal sa dingding. Pepe, ako ito. Bumungad mula sa dilim si Elena, hingal at balisa. Bakit ka nandito? Mahina ngunit matigas ang tanong ni Pepe. May balak ang ama ko. Mabilis nitong sagot. Ngayong gabi rin, palalayasin na niya ang natitirang pamilya sa silangang bahagi ng baryo. Nanlaki ang mga mata ni Pepe. Iyon ang lugar kung saan nakatira ang karamihan sa matatanda at bata. Sigurado ka? Tumango si Elena. Nanginginig ang mga kamay nito. May mga papeles siyang ipapapirma bukas, pero ngayong gabi, tatakutin muna nila ang mga tao. Mariing napapikit si Pepe. Hindi na siya pwedeng maghintay. Hindi nagtagal, tahimik na kumilos ang maliit na grupo ng mga magsasaka. Walang sigawan, walang yabang, puro determinasyon lamang. Hinati ni Pepe ang kanilang puwersa. Ang iba ay magbabantay sa mga kubo. Ang iba ay magbubunyag ng ebidensya. At siya
Siya ang haharap kung kinakailangan. Habang naglalakad siya sa makitid na pilapil, biglang nagsalita si Elena na nasa likuran niya. Hindi mo kailangang gawin ito mag-isa. Hindi siya lumingon. Hindi ko ito ginagawa mag-isa, sagot niya. Ginagawa ko ito para sa lahat. Tahimik na sumabay ang dalaga sa kanyang paglakad. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Pepe na may kakampi siya mula sa loob ng mismong kuta ng kalaban. Bandang hating gabi, dumating ang mga truck. Tahimik. Mabagal. Parang mga mandaragit sa dilim. Ngunit hindi tulad ng dati, handa na ang baryo. Sa unang senyales ng pagbaba ng mga armadong tauhan, sabay-sabay na nagliyab ang mga sulo sa paligid. Lumitaw mula sa dilim ang mga magsasakang matagal nang tinatapakan. Hindi sila umatake. Tumayo lamang sila. Matatag. Nagulat ang mga tauhan ng hasyenda. At sa gitna ng dalawang panig, dahan-dahang lumakad si Pepeng Kalawete pasulong. Hindi na kayo basta makakapasok dito, malamig niyang sabi. Nagkatinginan ng mga armadong lalaki. Sa malayo, bumukas ang pinto ng itim na sasakyan. At bumaba si Don Valeriano Montemayor. Tahimik ang paligid. Ang huling sagupaan ay nagsisimula pa lamang. Tahimik ang paligid, ngunit ang katahimikang iyon ay tila manipis na salamin na anumang oras ay maaaring mabasag. Nakatayo si Pepeng Kalawete sa gitna ng kalsadang putikan, kaharap ang mga armadong tauhan ng hasyenda. Sa likuran niya ay ang baryong matagal nang dinudurog ng takot. Sa harapan naman ay ang lalaking pinagmumulan ng kanilang paghihirap, si Don Valeriano Montemayor. Dahan-dahang naglakad pasulong ang matandang hasyendero. Maayos ang tindig, ngunit malamig ang mga mata. Matapang kay Pepe, sabi nito. May bahid ng pangungutya ang tinig. Pero ang tapang na walang kapangyarihan, wala ring saysay. Hindi gumalaw si Pepe. Ang kapangyarihan na inaapi ang mahihirap, sagot niya ng mariin, ay hindi kapangyarihan. Kalupitan niyon. Umigting ang panga ni Don Valeriano. Sa paligid, kapansin-pansin ang tensyon. Nakahawak ang mga tauhan sa kanilang armas, handang kumilos anumang sandali. Ngunit hindi rin natinag ang mga magsasaka sa likuran ni Pepe. Bagamat bakas ang takot sa kanilang mga mukha, mas nangingibabaw ang paninindigan. Isang maling galaw lamang at puputok ang kaguluhan. Lumapit ng bahagya si Don Valeriano. Umalis ka sa daan, Pepe. Malamig nitong utos. Negosyo ito. Huwag mo nang idamay ang sarili mo. Saglit na tumahimik ang binata. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Elena. Nakatanaw mula sa likuran ng mga puno, balis ang balisa. Alam niyang bawat desisyong gagawin niya ngayong gabi ay may kapalit. Ngunit malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi na ito negosyo, dahan-dahan niyang sabi. Matagal mo nang nilalampasan ang hangganan. Nagbulungan ng mga tauhan ng hasyenda. Hindi sanay ang mga ito na may sumasagot sa kanilang amo. Napangisi si Don Valeriano, ngunit hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. Kung ayaw mong madamay, anya, ito na ang huli kong babala. Tahimik ang hangin. At saka, hindi ako uurong. Mahina man ang pagkakasabi ni Pepe, ramdam iyon ng lahat. Parang kumidlat ang tensyon sa paligid. Isang iglap ang lahat. Nagbigay ng senyas ang isang tauhan ng hasyenda. Biglang kumilos ang dalawang armadong lalaki, akmang lalapit upang buwagin ang hanay ng mga magsasaka. Ngunit bago pa sila makalapit, "Tumigil kayo!" Malinaw at nanginginig ang boses na iyon. Lahat ay napalingon. Si Elena. Lumabas siya mula sa anino, diretso ang tingin sa ama. "Hindi na tama ang ginagawa mo," sabi niya. Pilit pinatatatag ang sarili. Nanlaki ang mga mata ng ilang tauhan. Halatang hindi nila inaasahang makikialam ang anak ng hasyendero. Nanigas ang muka ni Don Valeriano. "Elena,
Mababa ngunit matalim ang kanyang tinig. Bumalik ka sa sasakyan. Hindi gumalaw ang dalaga. Hindi na ako bulag, Ama. Parang biglang bumigat ang hangin. Sandaling nagtagpo ang tingin ni na Pepe at Elena. Sa unang pagkakataon, nakita ni Pepe ang buong tapang ng dalaga. Hindi na lamang ito tahimik na tagamasid. Handa na rin itong tumindig. Ngunit alam niyang mapanganib ito. Sobra. Umalis ka rito, mahinang sabi ni Pepe sa kanya. Umiling si Elena. Huli na, bulong niya. Muling nagsalita si Don Valeriano, ngunit ngayon ay may halong galit ang kanyang boses. Pepe, anya, mukhang kailangan mo ng turuan ng leksyon. Yun ang hudyat. Biglang sumugod ang 3 tauhan pasulong. Nagkagulo ang paligid. Ngunit hindi nagpanik si Pepe. Matagal na niya itong pinaghandaan. Mabilis siyang umiwas sa unang sumunggab, sabay tulak sa balikat ng lalaki. Nabuwal ito sa putikan. Ang ikalawa ay sinunggaban niya sa braso at inikot ang katawan. Isang galaw na natutunan niya sa maraming taon ng pakikipagbuno sa bukid. Hindi siya naghahanap ng gulo. Ngunit marunong siyang lumaban. Sa likuran niya, nanatiling matatag ang hanay ng mga magsasaka. Hindi sila umatras. Iyon ang hindi inaasahan ng hasyenda. Tumigil kayo! Muling umalingaw-ngaw ang boses ni Elena. Sa pagkakataong ito, may hawak na siyang makapal na folder. May mga kopya ako ng lahat ng ilegal na utos mo, Ama. Parang biglang tumigil ang mundo. Nanlamig ang mga mata ni Don Valeriano. Unti-unting bumaba ang mga armas ng ilang tauhan. At sa gitna ng madilim na gabi sa baryo San Miguel, nagsimulang gumuho ang imperyo ng isang sakim na hasyendero. Ngunit sa puso ni Pepe, alam niyang hindi pa ito ang wakas. Dahil ang mga taong desperado sa kapangyarihan ay lalong nagiging mapanganib kapag nasusukol. Nanatiling nakabitin sa hangin ang tensyon matapos ilantad ni Elena ang makapal na folder. Walang umimik, tanging ang mahinang huni ng kuliglig at ang mabigat na paghinga ng mga tao ang maririnig sa madilim na kalsada ng baryo San Miguel. Hindi agad nagsalita si Don Valeriano, ngunit kitang-kita ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang dating malamig na kumpiyansa ay napalitan ng mapanganib na katahimikan. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong. Elena, mahina ngunit mabigat ang tinig niya. Hindi mo nauunawaan ang ginagawa mo. Mahigpit na yakap ng dalaga ang folder sa kanyang dibdib. Matagal ko nang nauunawaan, sagot niya, nanginginig ngunit buo ang loob. Nagkatinginan ang mga tauhan ng hasyenda. Ang iba ay tila nag-aatubili na. Ang iba na may nananatiling handang sumunod sa anumang utos. Sa gitna ng lahat, nanatiling alerto si Pepeng Kalawete. Hindi siya nagpapadala sa sandaling katahimikan. Alam niyang ang ganitong uri ng katahimikan ay delikado. Biglang napangisi si Don Valeriano. Mabagal, malamig. At kung akala mo, anya, nakatuon ang tingin kay Pepe. Na papel lang ang makakapagpabagsak sa akin. Nagkakamali ka. Bahagyang kumunot ang noo ni Pepe. May mali, may hindi pa tapos, at saka may mahinang ugong mula sa malayo. Napalingon ang ilan. Sa dulo ng kalsada, may paparating na ilaw. 1, 2, 3, mga sasakyan. Mabilis, papunta sa baryo. Nanlamig ang sikmura ni Pepe. Reinforcements. Nagkagulo ang mga magsasaka. Pepe, bulong ni Mang Lando sa likuran niya. Bakas ang kaba. Ngunit hindi gumalaw ang binata. Mabilis na umiikot ang isip niya. Hindi sila handa sa mas malaking puwersa. Hindi pa. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang namutla si Elena. Hindi niya sinabi sa akin ito. Mahina nitong bulong. Ibig sabihin, planado. Mas malalim kaysa inaakala nila.
Huminto ang mga sasakyan ilang di pa ang layo. Isa-isang bumaba ang mas maraming armadong tauhan. Mas kumpleto, mas organisado, mas handa sa gulo. Unti-unting bumalik ang kumpiyansa sa mukha ni Don Valeriano. "Ano ngayon, Pepe?" Malamig niyang tanong. Tahimik ang baryo. Ramdam ng lahat ang bigat ng sitwasyon. Ito na ang sandaling pwedeng mabuwag ang kanilang paninindigan. Ngunit, huminga ng malalim si Pepeng Kalawete. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong. Isang hakbang. Dalawa. Tumigil siya sa pagitan ng dalawang puwersa. "Hindi kami aalis," malinaw niyang sabi. Mahina, pero matigas. May ilang magsasakang napalunok sa kaba. Ngunit isa-isa, tumabi sila kay Pepe. Una si Mang Lando, sunod si Aling Sela. Pagkatapos ay ang iba pa, hanggang sa muling nabuo ang matatag na hanay. Hindi armado, hindi mayaman, pero buo ang loob. Saglit na nagdilim ang muka ni Don Valeriano. Hindi niya inaasahan ang ganitong katigasan. Iwinasiwas niya ang kamay. Atake. Iyon na ang hudyat. Biglang kumilos ang mga tauhan. Ngunit bago pa sila tuluyang makalapit, mula sa malayo ay biglang umalingaw-ngaw ang malakas na busina. Isang mahaba at matining na busina. Napahinto ang lahat. Isa pang sasakyan ang paparating. Mas mabilis. Mas agresibo ang dating. At nang tumigil ito sa gitna ng kalsada, bumaba ang mga taong may suot na uniporme. Nanlaki ang mga mata ng ilang tauhan ng hasyenda. Pati si Don Valeriano ay napakunot noo. Sa unang pagkakataon, siya ang mukhang nabigla. Sa tabi ni Pepe, mahina ngunit malinaw ang bulong ni Elena. Dumating na sila. Ngunit sa puso ni Pepeng Kalawete, alam niyang hindi pa ito ang katapusan ng laban. Dahil ang mga taong sanay sa kapangyarihan ay hindi basta sumusuko ng walang huling galaw. Huminto ang oras sa baryo San Miguel nang bumukas ang pinto ng bagong dating na sasakyan. Isa-isang bumaba ang mga lalaking nakauniporme, seryoso ang mga muka, matitigas ang tindig. Sa liwanag ng kanilang mga dalang flashlight, lalong luminaw ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Hindi agad gumalaw si Pepeng Kalawete. Pinagmasdan niya ang sitwasyon. Ang mga armadong tauhan ng hasyenda, ang nag-aalalang mga magsasaka sa likuran niya, at ang malamig na anyo ni Don Valeriano. Ngunit sa unang pagkakataon ngayong gabi, may bahid ng pag-aalinlangan ng hasyendero. Lumapit ang pinuno ng mga bagong dating na opisyal. "Magandang gabi." Mariin ngunit kontrolado ang kanyang boses. "May natanggap kaming ulat tungkol sa kaguluhan dito sa San Miguel." Tahimik ang paligid. Walang gustong unang magsalita. Hanggang sa, "Walang kaguluhan dito." Si Don Valeriano ang sumagot. Makinis ang tono, parang walang nangyaring tensyon kanina. "Pribadong usapan lang ito sa aking lupain." Bahagyang kumunot ang noo ni Pepe. Alam niyang hindi titigil ang matandang hasyendero sa simpleng paliwanag. Bago pa makasagot ang opisyal, humakbang si Elena pasulong. "Hindi po totoo iyon," malinaw niyang sabi. Napalingon ang lahat sa kanya. Maging ang ama niya ay nanigas ang tingin. Dahan-dahang iniabot ni Elena ang folder. Nandito po ang mga dokumento ng ilegal na demolisyon, pananakot at panununog na ipinagawa sa ilalim ng hasyenda. Parang kumulog sa katahimikan. Tinanggap ng opisyal ang folder at mabilis na sinilip ang laman. Habang binabasa niya, unti-unting nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sa likuran, kapansin-pansin ang pagkabalisa ng ilang tauhan ni Don Valeriano. "Don Valeriano Montemayor," sa wakas ay sabi ng opisyal, mas mabigat na ang tinig. "Kailangan po naming imbestigahan ang mga paratang na ito.
Hindi agad sumagot ang hasyendero. Ngunit ang kanyang mga mata nakatitig kay Pepe. Puno ng babala. Puno ng galit. At may kung anong madilim na balak. Mabagal na napangiti si Don Valeriano. Investigasyon? Ulit niya, parang natatawa. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid. Sa mga tauhan, sa mga magsasaka, at sa baryong matagal na niyang kinokontrol. Kung ganoon, malamig niyang sabi, ituloy ninyo. Ngunit may kakaiba sa tono niya. Napansin niyon ni Pepe. Masyadong madali. Masyadong kalmado. Parang may nakatago pa. Lumapit si Mang Lando kay Pepe at mahina itong bumulong. Pepe, parang hindi pa tapos. Hindi sumagot ang binata. Dahil iyon din ang kutob niya. At hindi nagtagal. Nagkagulo ang radyo ng isa sa mga opisyal. Sir! Sir! Nagmamadaling tawag ng isang tauhan mula sa sasakyan. May sunog po sa silangang bahagi ng baryo. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Si Pepe ang unang napalingon. Ang silangang bahagi. Doon nakatira ang karamihan sa pamilyang walang kalaban-laban. Mabagal na lumingon si Pepe kay Don Valeriano. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, nakita niya ang bahagyang ngiti ng matanda. Nanlamig ang kanyang dugo. Diversyon. Pepe, sigaw ni Aling Sela sa likuran. Hindi na siya nagdalawang isip. Mga kasama, sumunod kayo sa akin. Agad siyang tumakbo patungo sa silangan, kasunod ang ilang magsasaka. Sa likuran niya, narinig niya ang boses ni Elena. Mag-iingat ka. Ngunit hindi na siya lumingon. Dahil habang papalapit sila sa silangang bahagi ng baryo, unti-unting lumalaki ang apoy sa dilim. At sa puso ni Pepeng Kalawete, malinaw na malinaw ang isang bagay. Hindi pa tapos ang laban. At ang pinakamadilim na gabi ay nagsisimula pa lamang. Humahampas ang malamig na hangin sa mukha ni Pepeng Kalawete habang patakbo siyang papunta sa silangang bahagi ng baryo. Sa bawat hakbang niya ay lalong luminaw ang mapulang liwanag sa kalangitan, isang malinaw na tanda ng naglalagablab na sunog. Sa likuran niya ay ang hingal na yabag ng mga magsasakang sumunod. Bilisan natin! Sigaw ni Mang Lando, halos maubusan ng hininga. Pagdating nila sa unang hanay ng mga kubo, sumalubong sa kanila ang makapal na usok at nagkakagulong mga tao. May umiiyak na bata. May sumisigaw na ina. May matatandang nagtatangkang magbuhat ng kanilang mga gamit kahit nilalamon na ng apoy ang kanilang mga tahanan. Kumuyom ang kamao ni Pepe. Hindi na ito basta pananakot. Ito ay tahasang pagwasak. Tubig! Magpasapasa kayo ng tubig! Mabilis na utos ni Pepe. Agad kumilos ang mga lalaki. Bumuo sila ng hanay mula sa poso hanggang sa nasusunog na kubo. Kahit kulang sa gamit, kahit delikado, walang umurong. Si Pepe mismo ang unang sumugod sa pinakamalapit na bahay na tinutupok ng apoy. May tao pa ba dyan? Sigaw niya. Pepe! Sigaw ng isang babae. Nandoon si Lita, hindi pa lumalabas. Nanlamig ang dugo niya. Si Lita, 8 taong gulang. Hindi na siya nagatubili. Tinakpan niya ang bibig gamit ang basang tela at diretsong pumasok sa loob ng nasusunog na kubo. Sa loob ay makapal ang usok. Mainit. Halos hindi siya makakita. Lita! Sigaw niya, paos ang boses. May mahinang iyak mula sa sulok. Doon siya kumaripas. Natagpuan niya ang bata na nakasiksik sa ilalim ng mesa, nanginginig sa takot. Kuya Pepe, hikbin ito. Kasama mo na ako, mariin niyang sabi. Mabilis niyang binuhat ang bata at tinakpan ito ng kanyang katawan. Ngunit paglingon niya sa pinto, lalong lumakas ang apoy.
May bumagsak na nasusunog na kahoy. Hinarangan ang daan palabas. Sa labas, nagkakagulo ang mga tao. "Pepe!" sigaw ni Mang Lando. Ngunit hindi sila makalapit. Masyadong malakas ang apoy. Masyadong delikado. Sa loob ng kubo, mabilis na umiikot ang isip ni Pepe. Isang maling galaw at pareho silang malulunod sa apoy. Huminga siya ng malalim. Pilit pinapakalma ang sarili. Hindi siya pwedeng mag-panic. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Sinipat niya ang likurang bahagi ng kubo. May maliit na bintana. Makipot. Pero posibleng daanan. "Lita, kumapit ka ng mahigpit sa akin," mahina niyang sabi. Tumango ang bata, umiiyak. Sa labas, halos mawalan ng pag-asa ang mga tao. Ngunit biglang, basag! Nabasag ang likurang bintana ng kubo. At mula roon, sumulpot si Pepeng Kalawete, yakap ang bata. "Buhay sila!" sigaw ni Aling Sela. Nagunahan ang mga tao sa pagtulong. Ibinaba ni Pepe si Lita sa mga bisig ng ina nito. Yakap-yakap ng babae ang anak habang umiiyak sa tuwa. Ngunit si Pepe, hindi pa tapos. Mabilis siyang tumayo at tumingin sa paligid. 3 kubo pa ang nasusunog. "Patuloy ang pasa ng tubig," utos niya. Pagod na ang lahat. Ubo ng ubo ang ilan, ngunit walang tumigil. Dahil sa gabing iyon, hindi sila papayag na masunog ang kanilang baryo. Makalipas ang halos 1 oras ng walang tigil na pag-apula, unti-unting humina ang apoy, hanggang sa tuluyan itong napigil. Napaupo ang ilan sa lupa, hinihingal. May mga sugatan, may mga nawalan ng gamit, pero walang namatay. Sa gitna ng mausok na hangin, tahimik na nakatayo si Pepeng Kalawete. Pawisan. Madungis. Pagod na pagod. Lumapit si Mang Lando sa kanya. "Pepe," mahina nitong sabi, "kung hindi dahil sa'yo, hindi na ito nakapagtapos." Umiling si Pepe. "Hindi pa tapos," mababa niyang sabi. Napakunot noo si Mang Lando. "Bakit mo nasabi?" Dahan-dahang tumingin si Pepe sa madilim na bahagi ng kalsada. Sa malayo, may nakaparadang itim na sasakyan. At kahit malayo, ramdam niyang may matang nakamasid. Nanikip ang kanyang panga. Babawi pa siya, bulong ni Pepe. At sa gabing iyon sa baryo San Miguel, sa gitna ng abo at usok, lalong tumibay ang paninindigan ni Pepeng Kalawete dahil malinaw na sa kanya ngayon. Ang laban na ito ay hindi lang para sa lupa, kundi para sa kinabukasan ng bawat pamilyang handang ipaglaban ang kanilang tahanan at handa siyang harapin kahit ang pinakamadilim na hakbang ng isang desperadong hasyendero. Mabagal na nagliwanag ang silangan habang nakatayo si Pepeng Kalawete sa gitna ng mga abo ng nasunog na kubo. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay may dalang amoy ng usok at pagod, ngunit wala ni isa sa mga taga-baryo ang umalis. Gising ang lahat. Nagbabantay. Dahil kahit napigil nila ang apoy, ramdam nilang hindi pa tapos ang unos. Tahimik na naglakad si Pepe sa pagitan ng mga pamilyang nagkukumpol sa gilid ng kalsada. May mga batang nakatulog sa kandungan ng kanilang mga ina. May matatandang tahimik lamang na nakatanaw sa kawalan. Pagod ang baryo, pero hindi wasak. At iyon ang unang kabiguan ni Don Valeriano. "Pepe," lumapit si Elena mula sa likuran, bakas sa muka ang matinding pag-aalala. "May galaw sa hasyenda," mahina niyang sabi. "Kanina lang, hindi siya umuwi para magpahinga." Huminto si Pepe. Dahan-dahan siyang lumingon. "Anong ibig mong sabihin?" Nilunok ni Elena ang kaba. Kapag ganyan siya katahimik pagkatapos pumalpak ang plano, mas delikado ang kasunod. Hindi agad sumagot si Pepe.
Sa halip tumingin siya sa paligid, sa mga sugatang magsasaka, sa mga batang kakagaling lang sa takot, sa baryong pilit na bumabangon. Alam na niya ang ibig sabihin nito. Hindi na ito basta pananakot. Ito na ang yugto ng desperasyon. Hindi nagtagal, dumating si Mang Lando at ilang matatanda. "Pepe," sabi ng matanda, "may balita ang mga nagbantay sa kalsada." Naging matalim ang tingin ni Pepe. "Ano yon?" "May mga truck na nag-iikot sa kabilang bayan at mukhang papunta rito mamayang gabi." Nanikip ang dibdib ng binata. Mas malaking puwersa, mas malinaw na mensahe. Takutin ang baryo hanggang kusa itong sumuko. Tahimik na nag-isip si Pepe. Hindi pwedeng hintayin lang nila. Hindi pwedeng lagi silang depensa. Sa unang pagkakataon, simula nang magsimula ang gulo, nagdesisyon siyang sila naman ang kikilos. "Tipunin mo ang mga handang tumulong," sabi niya kay Mang Lando. Nagulat ang matanda. "Pepe, may balak ka ba?" Tumango siya. Panahon na para ilabas ang buong katotohanan. Napatingin si Elena sa kanya. "Gagawin mo na?" Mabagal siyang tumango. "Kung patatagalin pa natin, mas maraming madadamay." Pagsapit ng tanghali, lihim na nagtipon ang piling mga magsasaka sa lumang kamalig. Hindi marami, ngunit pawang mapagkakatiwalaan. Ibinukas ni Elena ang dalang kahon na matagal na niyang itinatago. Sa loob, mga kopya ng titulo, mga peking kontrata, mga utos na pirmado mismo ni Don Valeriano. Unti-unting nanlaki ang mga mata ng mga magsasaka. "Ganito kalala," bulong ni Aling Sela. Huminga ng malalim si Pepeng Kalawete. "Hindi na sapat ang pagtataboy sa kanila," sabi niya. "Kailangan nating ipakita ito sa buong lalawigan." Tahimik ang lahat. Ramdam nila ang bigat ng plano. Mapanganib. Pero kailangan. Ngayong gabi, patuloy ni Pepe, may darating na convoy ng hasyenda. Gagamitin natin iyon. Nagkatinginan ang mga lalaki. "Paano?" tanong ni Mang Lando. Bahagyang tumalim ang mga mata ni Pepe. Hindi galit, kundi matibay na desisyon. Haharangin natin sila, hindi para makipag-away, kundi para ilantad ang katotohanan. Sa gilid ng kamalig, tahimik na nakatanaw si Elena kay Pepe. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang buong anyo ng binata bilang leader. Hindi lang matapang, kundi marunong maghintay, magplano at tumindig sa tamang oras. Ngunit sa puso niya, may kaba pa rin. Dahil kilala niya ang ama. At alam niyang kapag nasukol si Don Valeriano, may gagawin itong mas madilim. Pagsapit ng dapit hapon, muling kumapal ang ulap sa ibabaw ng baryo San Miguel. Tahimik ang kalsada. Pero sa mga anino, may mga matang nagbabantay. May mga pusong naghahanda. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Pepeng Kalawete. Mahigpit ang hawak sa katotohanang kayang magpabagsak sa isang imperyo. Ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang gabing paparating, maaaring magtakda kung sino ang tuluyang babagsak. Ang baryo o ang hasyenderong matagal nang naghahari sa takot. Mabigat ang pagdilim ng langit sa ibabaw ng baryo San Miguel. Habang papalubog ang araw, isa-isang nagsisindi ng ilaw ang mga bahay. Ngunit sa kalsadang patungo sa hasyenda ay nananatiling madilim. Sadyang pinili ni Pepeng Kalawete ang bahaging iyon. Tahimik ang hanay ng mga magsasaka na nakapuesto sa gilid ng daan. Walang armas na baril, walang yabang. Pawang mga sulo, lubid at matitibay na loob lamang ang dala nila. Sa gitna nila, nakatayo si Pepe. Kalma sa labas, ngunit sa loob ay matalim ang bawat pag-iisip. Lumapit si Elena sa tabi niya. Balot ang ulo upang hindi madaling makilala sa dilim. "Sigurado ka sa planong ito?" Mahina nitong tanong.
Hindi agad sumagot si Pepe. Pinagmasdan niya ang mahabang kalsada, ang daang ilang beses nang dinaanan ng mga truck na nagdala ng takot sa kanilang baryo. Kung hindi ngayon, sabi niya sa wakas. Kailan pa? Tahimik na napalunok si Elena. Alam niyang wala nang atrasan. Bandang gabi, dumating ang unang ugong ng makina. Mabagal. Palapit. Agad na nagbigay ng senyas si Pepe sa pamamagitan ng kamay. Tahimik na kumilos ang mga magsasaka. Ibinaba ang makapal na lubid sa magkabilang puno sa gilid ng kalsada. Inilatag ang mga harang na kawayan. Walang sigawan. Walang pagmamadali. Sanay na ang baryo sa tahimik na paglaban. Lumakas ang ilaw ng paparating na convoy. 1, 2, 3 truck. Kasunod ang itim na pickup. Eksakto. Gaya ng inaasahan ni Elena. Huminto ang unang truck nang makita ang harang. Umalingaw-ngaw ang preno sa gabi. Anong kalokohan ito? Sigaw ng isang gwardiya habang bumababa. Mula sa dilim, dahan-dahang lumakad si Pepeng Kalawete pasulong. Nakita siya ng mga tauhan at agad nagbago ang tono ng hangin. Hindi kami nakikipag-away, malinaw na sabi ni Pepe. Nakahanda ang mga tauhan, ngunit nag-aatubili. Hindi nila inaasahan ang ganitong klaseng harang, walang armas, walang sigawan, puro tapang lamang. Lumabas mula sa itim na pickup ang isang kilalang mukha, ang punong katiwala ng hasyenda. Matalimang tingin nito kay Pepe. Ito na ba ang bago mong palabas, Kalawete? Malamig nitong tanong. Hindi natinag si Pepe. Sa halip tumango siya kay Elena. Iyon na ang hudyat. Lumapit si Elena at itinaas ang makapal na folder. May kopya na ang mga ito sa autoridad. Malinaw niyang sabi. At may mga taong paparating para kunin ang mga orihinal. Nagkagulo ang ilang tauhan. Nagkatinginan. May bahid ng kaba. Ngunit ang punong katiwala, bahagyang napangisi. At iyon ang unang senyales na may mali. Mabilis ang sumunod na pangyayari. Biglang, umandar ang ikalawang truck. Diretso sa harang. Pepe! Sigaw ni Mang Lando. Ngunit handa si Pepe. Tabi! Malakas niyang utos. Sabog ang hanay ng mga magsasaka sa magkabilang gilid. At sa isang iglap, bumangga ang truck sa kawayan. Basag. Lumagabog. Ngunit hindi iyon ang tunay na pakay. Mula sa likuran ng truck, may 3 lalaking mabilis na tumakbo palusot sa dilim. Diretso sa palayan. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ang mga dokumento. Sigaw niya. Naunawaan agad ni Pepe. Diversion na naman. Mas tuso. Mas planado. Hindi na siya nagatubili. Mang Lando, kayo na rito. At tumakbo si Pepeng Kalawete papunta sa palayan. Madilim. Maputik. Makitid ang pilapil. Pero hindi siya bumagal. Sa unahan, tanaw niya ang mga aninong pilit tumatakas dala ang isang itim na bag. Kung ano man ang laman niyon, mahalaga. At alam ni Pepe, kapag nawala iyon, maaaring mabura ang lahat ng pinaghirapan nila. Humahampas ang putik sa kanyang mga paa habang hinahabol niya ang mga lalaki sa gitna ng palayan. Palapit siya. Palapit. Ngunit biglang may sumulpot na isa pang anino mula sa gilid. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, naramdaman ni Pepeng Kalawete ang malamig na kutob ng isang patibong. Sa malayo, kumidlat sa madilim na langit. At sa gitna ng palayan, nagsisimula ang pinakadelikadong yugto ng kanyang paninindigan. Kumislap ang kidlat sa kalangitan. At sa isang saglit na liwanag, ay malinaw na nakita ni Pepeng Kalawete ang sitwasyon sa harap niya. 3 lalaking may dalang itim na bag ang patuloy na tumatakbo sa makitid na pilapil. At sa gilid,
May dalawa pang aninong dahan-dahang humaharang sa daraanan niya. Patibong nga. Hindi na siya nagulat. Matagal na niyang hinihintay ang ganitong galaw mula sa hasyenda. Huminga siya ng malalim at hindi bumagal ang takbo. Hanggang diyan ka na lang, Kalawete. Mabagsik ang boses ng lalaking sumulpot mula sa gilid. Malalaki ang katawan ng dalawang humarang. Kapwa sanay sa gulo. Ngunit sa halip na umatras, lalong tumalim ang mga mata ni Pepe. Hindi siya naparito para umatras. Sa isang iglap, sumugod ang unang lalaki. Mabilis. Diretso. Ngunit mas mabilis si Pepe. Umiwas siya sa unang sunggab at ginamit ang bigat ng kalaban upang mapabuwal ito sa putikan. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Umikot agad siya sa ikalawang lalaki na sumusugod mula sa kanan. Malakas ang suntok nito. Ngunit sinalubong yon ni Pepe ng matigas na braso at isang mabilis na tulak sa dibdib. Napaurong ang lalaki. Nagkaroon ng puwang. At iyon lang ang kailangan ni Pepe. Muli siyang kumaripas ng takbo sa pilapil. Sa unahan, kita na niya ang tatlong lalaking may dalang bag. Pigilan siya. Sigaw ng isa. Lalong bumilis ang takbo nila. Ngunit mas buo ang loob ni Pepeng Kalawete. Sa bawat hakbang niya sa maputik na pilapil, iisa lang ang malinaw sa isip niya. Hindi pwedeng mawala ang ebidensya. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Malapit siya. Halos abot kamay na. Nang biglang may umaling aungaw na putok sa hangin. Isang malakas na putok. Napahinto ang lahat. Hindi tumama ang bala. Babala lamang. Ngunit sapat para magyelo ang sandali. Mula sa dulo ng palayan, dahan-dahang lumitaw ang isang pamilyar na anyo. May hawak na baril. Diretsyong nakatutok kay Pepe. Ang punong katiwala. Hanggang dyan ka lang, Kalawete, malamig nitong sabi. Tahimik ang palayan. Tanging ang mahinang hampas ng hangin sa palay ang maririnig. Sa likuran ng katiwala, patuloy na umaatras ang tatlong tauhan na may dalang bag. Unti-unti silang nakakalayo. Nanikip ang dibdib ni Pepe. Ito ang gusto ng hasyenda. Patagalin siya. Pigilan siya. Dahan-dahang itinaas ni Pepe ang mga kamay. Hindi sa pagsuko, kundi sa pagkontrol ng sitwasyon. Matalim ang mga mata niya. Nag-iisip. Naghahanap ng puwang. Hindi mo kailangang gawin ito, mariin niyang sabi. Bahagyang napangisi ang katiwala. Pero gagawin ko. Mas humigpit ang hawak nito sa baril. Sa likod, halos makalabas na ng palayan ng tatlong tauhan. Ilang segundo na lang. At maaaring tuluyan nang mawala ang bag. At doon, may biglang sumigaw mula sa dilim. Pepe! Pamilyar ang boses. Napalingon ang katiwala. Isang iglap lang. Ngunit sapat na. Kumilos si Pepeng Kalawete. Mabilis. Eksakto. Sinipa niya ang makapal na putik sa harap niya. Sumabog ang putik pa itaas. Diretso sa mukha ng katiwala. Argh! Napapikit ang lalaki. Pumutok ang baril. Ngunit sumablay. At sa isang iglap, nasa harap na niya si Pepe. Isang malakas na tulak. Isang mabilis na agaw. Nahulog ang baril sa putikan. Hindi na lumingon si Pepe. Tumakbo siya muli. Diretso sa tatlong tauhan na halos makalabas na sa pilapil. Sa malayo, nakita niyang paparating si Elena at ang ilang magsasaka. May dalang mga sulo. May pag-asa. Ngunit hindi pa tapos. Dahil ang lalaking may hawak ng bag, biglang lumingon. At sa malamig na boses ay bumulong. Plan B. Nanlamig ang dugo ni Pepe. Dahil sa likuran ng lalaki, may isa pang truck na biglang umandar mula sa dilim. Diretso. Mabilis. At tila handang sagasaan ang sino mang haharang. Sa gitna ng madilim na palayan,
Isang iglap na lang ang pagitan ng tagumpay at tuluyang pagkabigo. Umalingaw-ngaw ang ugong ng paparating na truck sa gitna ng madilim na palayan. Mabilis, mabigat, mapanganib. Sa isang iglap, naunawaan ni Pepeng Kalawete ang plano ng hasyenda. Hindi lang ito pagtakas. Ito ay paninindak. At kung hindi siya kikilos ngayon, maaaring tuluyan ng mawala ang ebidensyang pinaghirapan nilang makuha. "Pepe, umalis ka dyan!" Sigaw ni Elena mula sa likuran. Palapit na ang mga sulo ng mga magsasaka, ngunit kulang ang distansya, kulang ang oras. Sa unahan, ang lalaking may hawak ng bag ay mabilis nang tumatakbo patungo sa gilid ng kalsada kung saan nakaposisyon ang truck. Isang maling galaw. Tapos na ang lahat. Huminga ng malalim si Pepe at tumakbo palalo. Mas mabilis. Mas madiin ang bawat hakbang sa maputik na pilapil. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang bumubuelo na ang truck, diretsong nakatutok sa makipot na daanan. Panakot o pangsagasa, hindi na mahalaga. Hindi siya uurong. "Pigilan ninyo siya!" Sigaw ng lalaking may bag. Ngunit huli na. Sa isang huling bugso ng lakas, tumalon si Pepeng Kalawete pasulong. Sumadsad ang paa niya sa pilapil at sumunggab siya. Nahablot niya ang strap ng itim na bag. "Bitawan mo!" Galit na sigaw ng tauhan. Nag-aagawan sila sa gitna ng pilapil habang papalapit ang truck. Busina. Isang malakas at tuloy-tuloy na busina ang umalingaw-ngaw sa gabi. "Pepe!" Halos mapaiyak na sigaw ni Elena. Ngunit matigas ang kapit ni Pepe. Sa isang malakas na hila, napunit ang strap. Napunta sa kanya ang bag. Napaatras ang tauhan. At sa mismong sandaling iyon, sumugod ang truck. Walang oras mag-isip. Mabilis na gumulong si Pepe pababa sa pilapil, yakap ang bag. Dumaan ang truck sa mismong kinatatayuan niya, ilang saglit lang ang nakalipas. Lumagabog. Sumabog ang putik sa paligid. Sigawan ang mga tao. Ngunit buhay si Pepeng Kalawete. "Pepe!" Dumating si Elena at ang mga magsasaka hinihingal. Dahan-dahang tumayo si Pepe, puno ng putik ngunit mahigpit ang hawak sa itim na bag. Tahimik ang paligid. Unti-unting umatras ang natitirang mga tauhan ng hasyenda. Nabigo ang plano. Sa unang pagkakataon, sila ang napaatras. Lumapit si Elena, nanginginig ang boses. "Nakuha mo ba?" Hindi nagsalita si Pepe. Dahan-dahan niyang binuksan ang bag. Sa loob, makakapal na dokumento. Orihinal na papeles. May mga pirma. May mga selyo. May mga utos na hindi na kayang itanggi. Nanlaki ang mga mata ng mga magsasaka. "Diyos ko!" Bulong ni Aling Sela. Huminga ng malalim si Pepe at tumingin sa madilim na kalsada kung saan umatras ang mga tauhan. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ngunit ngayong gabi, may hawak na silang sandatang hindi kayang tapatan ng dahas. Ang katotohanan. Sa malayo, sa loob ng nakaparadang itim na sasakyan, tahimik na nakatanaw si Don Valeriano Montemayor. Mabagal, malamig. Hindi siya mukhang talunan. Sa halip, parang may mas malalim pa siyang iniisip. At bago tuluyang umandar ang sasakyan, mahina siyang bumulong sa dilim. Hindi pa ito ang wakas, Kalawete. Sa gitna ng palayan, mahigpit na nakahawak si Pepeng Kalawete sa bag. Ramdam niya ang bigat nito. Hindi lang papel ang laman nito, kundi ang kapalaran ng buong baryo. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang laban, sumilip ang tunay na pag-asa sa San Miguel. Ngunit sa puso ni Pepe, may malinaw na babala.
Kapag nasukol ang isang taong sanay sa kapangyarihan, mas nagiging mapanganib ang kanyang huling galaw. Madilim pa ang langit nang tuluyang humupa ang kaguluhan sa palayan. Isa-isang nagsiuwian ng mga magsasaka, dala ang pagod ngunit may bahagyang liwanag sa kanilang mga mukha. Isang liwanag na matagal na nilang hindi naramdaman. Sa gitna ng makitid na pilapil, tahimik na nakatayo si Pepeng Kalawete, hawak pa rin ang itim na bag. Hindi pa siya nakaka-relax. Hindi pa siya nagdiriwang. Dahil alam niyang ang laban na ito ay nasa gitna pa lamang. Pagsikat ng araw, nagtipon ang mga taga-baryo sa lumang plaza ng San Miguel. Hindi ito ang karaniwang pagtitipon na may kasiyahan, may bigat ang hangin, ngunit may halong pananabik. Sa harap ng munting entablado, nakapwesto ang ilang opisyal na dumating noong nakaraang gabi. Nasa kanilang mesa ang mga dokumentong nakuha ni Pepe. Tahimik ang lahat habang isa-isang binubuklat ng punong opisyal ang mga papeles. Tumagal ang ilang minuto. Hanggang sa mabagal siyang tumingala. Kung totoo ang lahat ng ito, mabigat niyang sabi, may matinding paglabag na naganap sa ilalim ng Hacienda Montemayor. Parang sabay-sabay na napahinga ang mga tao. Ngunit sa gilid ng plaza, may isang sasakyang kakahinto lamang. At mula roon ay bumaba si Don Valeriano. Agad na nikip ang paligid. Nagkatinginan ang mga magsasaka. Ngunit hindi umatras si Pepe. Tahimik lamang siyang humarap. Dahan-dahang lumakad si Don Valeriano palapit sa entablado. Maayos pa rin ang kanyang tindig, ngunit ngayon ay halatang mas mabigat ang kanyang presensya. Magandang umaga, malamig niyang bati. Tumingin ang opisyal sa kanya. Don Valeriano, kailangan po naming... Alam ko na ang sasabihin ninyo. Putol ng hasyendero, kalmado ngunit matalim. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon kay Pepe. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Tahimik ang buong plaza. Akala mo tapos na, Kalawete? Mahina ngunit malinaw na sabi ni Don Valeriano. Hindi kumibo si Pepe. Hindi siya nagpadaig. Sa halip, isang hakbang ang kanyang isinulong. Hindi pa, matatag niyang sagot. Pero nagsimula na. Sandaling tumahimik ang matandang hasyendero. Pagkatapos, sa unang pagkakataon, bahagya siyang napangiti. Hindi ng tagumpay, kundi ng pagkilala. Huminga ng malalim si Don Valeriano at tumingin sa paligid. Sa mga magsasaka matagal niyang kinontrol. Sa anak niyang tahimik na nakatayo sa gilid at sa binatang matagal nang hindi natinag. Pagkatapos ay marahang itinaas ang kanyang mga kamay. Hindi pagsuko, kundi pagtanggap ng sandali. Imbestigahan ninyo, malamig niyang sabi sa mga opisyal. Wala akong tatakbuhan. Nagulat ang marami. Pati si Elena ay napahinga ng malalim. Ngunit si Pepe, hindi pa rin lubusang kampante. Dahil nakita niya ang kakaibang kislap sa mata ng hasyendero. Isang lalaking sanay sa kapangyarihan ay hindi basta sumusuko ng walang iniwang galaw. Lumipas ang mga araw. Unti-unting kumalat sa buong lalawigan ng balita. May mga kasong isinampa. May mga lupang pansamantalang ibinalik sa mga magsasaka. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakakahinga ang Barrio San Miguel. Isang hapon, tahimik na nakaupo si Pepeng Kalawete sa gilid ng palayan. Payapa ang hangin. Ang dating lupang pinagtatalunan ay muli na namang tinataniman. Lumapit si Elena at tumabi sa kanya. Malayo na ang narating mo, mahina nitong sabi. Umiling si Pepe. Hindi ako, sagot niya. Tayo. Sandaling natahimik ang dalaga. Pagkatapos ay tumingin siya sa malawak na bukirin. Akala ko noon, ang lakas ay nasa kapangyarihan, bulong niya. Bahagyang ngumiti si Pepe. Ang tunay na lakas, sabi niya, nasa paninindigan. Sa malayo,
Maririnig ang tawanan ng mga batang muling naglalaro sa baryo. May mga sugat pang naghihilom. May mga laban pang darating. Ngunit sa araw na iyon sa San Miguel, may isang bagay na malinaw. Ang isang simpleng magsasaka na tinawag nilang Pepeng Kalawete ay nagpatunay na ang tunay na bayani ay hindi iyong may hawak ng kapangyarihan, kundi iyong handang tumindig para sa tama kahit gaano kalaki ang kalaban. At sa bawat paghihip ng hangin sa malawak na palayan, dala nito ang alaala ng gabing may isang baryong tumangging yumuko. Wakas.